By the way guys, itong State Library Victoria, this is the oldest free public library in Australia. Alam niyo ba, naligaw ako? Mali pala, nasa kabilang side pala dapat ako sumakay. Melvin! Yes and you're no, you're in and you're out, you're up and you're down. Hi guys! Welcome back to my channel. So it's our first full day here in Melbourne, Australia. And for today guys, meron tayong bibisitahin ng mga very interesting places just within the CBD. Actually, ang ganda ng location ng aking hotel. Kung hindi nyo napanood sa last vlog, so I'm staying here sa Ibis Melbourne Central. Sa central area siya. Walking distance lang siya sa mga pupuntahan natin ngayon. So we are going to visit Queen Victoria Market. Tapos, pupunta rin tayo sa State Library of Victoria. Actually, nandito lang yan. Isang diretso lang siguro sa hotel namin. And then, Flinders Station, St. Paul Cathedral. Tapos, dun sa area na yun, marami pa tayong bibisitahin. Wait, lalas ba itinerary ko? Ayan, magkakatabi lang naman to. Federation Square. Tapos, may street art tayong pupuntahan. Hosier Lane, City Square, Graffiti Lanes. And then, maybe pupunta tayo sa Eureka Skydeck for the sunset. And then, Chinatown. Ang dami nating itinerary. Mukha lang siyang marami, pero actually, nandito lang yan sa city center. Magkakatabi lang yan. Pwede nga silang lakarin. Lahat ng sinabi ko, pwedeng lakarin from my hotel. Maybe 5 to 15 minute walk. Pero, ang maganda kasi dito sa Melbourne, meron silang free tram zone. So, libre ang sakay ng tram dito sa CBD area. So, lahat ng mga tourist spots na sinabi ko, actually, pwede tayo mag-tram. Pero siguro, mix of both, we can take the tram kasi libre naman. Pero gusto ko rin kasi maglakad minsan. So, pagbigyan nyo na ako. So, pwede rin natin lakarin kasi malalapit lang naman eh. I recommend kung mag-stay kayo sa Melbourne, you stay in the central area, CBD area. Pwede rin dito sa Ibis Melbourne Central, and you can use my discount code Marvin sa Mako Cloak to get 5% discount. Okay? Tara, let's go! Ako muna yung fit ko for today kasi minsan lang tayo may private room. Minsan lang ako nakapag-outfit. Pretty little baby. You can ask the flowers. I sit for hours telling all the bluebirds, the little cougars, pretty little baby. I'm so Ayun guys, nakalabas na tayo. Finally, nakita na natin ang Melbourne during the morning. Ayun, may tram nga na dumadaan dito. So, ang hotel ko lang is dyan lang sa may kanto. Di ba may pepper lunch dyan. And then, dyan lang. Papasok lang ng konti. Tapos lumabas na ako dito sa may kanto kasi may tram na dito. And then, ang cute ng building na ito. Tignan nyo. So, chinek ko yung State Library of Victoria. Super lapit ko lang pala talaga. Ayun no. So, ang State Library of Victoria is just 6-minute walk. So, isang diretso lang dito. Ayan, nakakatuwa yung free tram zone nila dito. Pero kung 6 minutes na lang, lakarin na lang natin, di ba? Napakalapit na yun masyado para mag-tram pa. Although, pwede naman siguro mag-tram kung gusto nyo. Pero mamaya na tayo mag-tram. Unahin na lang natin yung State Victoria Library. Kasi nandito na siya malapit sa hotel. 6 minutes lang. And then, sige, magta-tram tayo papuntang Queen Victoria Market. So, ano bang weather ngayon? Today is July 31 and the weather is 13 degrees. Pero tingnan natin yung feels like. Kasi iba yung feels like sa ano eh. 9. Yan. 9 degrees yung kanyang feels like. So ang nararamdaman talaga natin ngayon is 9. Kasi minsan may mga hangin, ganun. So mas lumalamig yung panahon. Guys, nilakad ko lang dire-diretso lang tong street na to for my hotel. Sorry, may dumaan na tram. Ang daming tao sa Melbourne, no? Very vibrant talaga siya, especially during the day. Sobrang daming tao. Tapos ito na, State Library Victoria. Ang lapit lang. Tara, let's go. Ang ingay dito sa Melbourne. Dito lang ako nakaano ng Australia City na maingay. Daming kalapati, tignan niyo. Kasi kuya doon talaga siya kumakain sa may kalapate. Love it. Yung kalapati one with the buildings. Modern buildings. Ayan, lumilipad sila. Ang vibrant ng Melbourne.
Tara guys, pasok tayo dito sa may State Library. Ang laki niya, no? Ang galing, may nagchi-chess dito tapos ano, malalaking chess. Tignan nyo. Ang cute. Tignan mo na yung life nila dito on a Thursday morning. No? Nagkakape-kape lang sila sa gilid habang nanonood sa nagchi-chess. Ang saya ng Melbourne, ang vibrant, no? Iba rin yung energy na binibigay niya. Pero pasok muna tayo dito sa State Library Victoria. Libre lang dito guys, don't worry. Walang entrance fee dito. Yun guys, pumasok na tayo dito sa library nila. Ang cute. Pwede ka magtrabaho-trabaho, gumawa ng assignments mo. No? Tapos may libreng pa computer. Ayan, no? Pwede kang free internet. Pwede kayo mag-aral ng mga kaklase mo dito. Ang saya. Children's quarter. Oh, tignan mo yung mga tao. Sobrang focus nila sa pag-aaral. Through to the gateway, the dome. Siguro doon tayo sa the dome. Yun yung nakikita ko sa social media na parang magandang area. Dire-diretso lang daw natin. Actually, parang kung may trabaho ka, parang pwede ka nang mag-work from, di ba yung mga work from home jobs? Naalala ko kasi dati nung nag-freelancer ako ng work from home, naghahanap pa ako ng mga cafes kasi minsan di ba nabobore ka na sa bahay. Pero dito guys, libre lang, marami mga available na desk. Pwedeng dito na kayo magtrabaho-trabaho, no? Tapos feeling ko may internet din. Libre na rin yung internet. Saya. Oh. Grabe, sobrang lawak niya, no? So, pwede kayo magbasa-basain. May mga magazines. Mga iba't ibang klase ng libro. Meron pa sa taas. Ang lawak. So, by the way guys, itong State Library Victoria, this is the oldest free public library in Australia. So, ang essence kung bakit nila ginawa ito, kasi naniniwala sila that education should be accessible to everyone. Kaya ginawa siyang libre. And then, lahat makakapasok, lahat pwede mag-aral. Ang laki pala nito. Ang lawak. Dami mga libro, tapos yung mga tao sobrang tahimik lang. So, ayokong masyadong mag-ingay. Yan. So, meron silang collection ng different books. Tapos may different rooms. Pwede ba akong pumasok dito? Ang lawak, ang daming libro. Shucks, si ate nga dyan na siya nagbabasa. Oh my God. Oh, ang tahimik. Pwede ka talaga magtrabaho dito. Pag magre-review ako ng vlog, dito na lang ako. Pero minsan kasi sa mga hostel, maganda rin naman yung mga workstation sa hostel. So doon na ako magre-review. Pero kung marami akong time at wala akong magawa, dito na ako magre-review ng mga vlogs ko kasi ang daming space, tahimik. Grabe, parang nakakatalino dito. Parang feeling ko pag nandito ako, nagiging matalino ako. Meron silang energy na nakafocus sila sa ginagawa nila. Ang mga tao nakafocus talaga sila. May sarili-sarili silang mundo. Hindi sila nag-uusap-usap, no? Lakas makamatalino. Kung gusto nyo tumalino, tumambay kayo dito, guys. Ang ganda dito, guys. So, yung The Dome. Wow. Lakas makamatalino. Guys, try ko umupo dito para kunyari matalino tayo. Parang nagbabasa kunyari tayo ng mga e-book. Tapos meron ditong mga saksakan. Yun, bawat may saksakan, bawat upuan. So kung work ka na may laptop, ayan, meron din dito. Kasi mga tao like sobrang focus lang sa ginagawa nila sa life. Wow, guys, mas bumaba na lang ako. Ang layo sa 6th floor, tsaka maraming tao sa 6th floor. So
So dito na lang ako sa second floor. Kita din naman actually. State Library, Victoria. Yan. Actually, mas maganda pa dito sa second floor, no? Mas kitang-kita mo. Merong viewing deck dun sa 6th floor. Ayun. Mas maraming tao. Pero actually, mas okay na dito sa second floor. Maganda na yung kuha ng photos, no? Nakakatawa guys. Nagsiselfie kasi ako dyan mag-isa. Tapos merong mga dumaan na dalawang lalaki. Sabi na, do you want help? Sabi nila, akin na tutulungan kita. Kasi nagaganito lang ako. Nagsasariling sikap lang ako. Tapos tinulungan niya ako. Ito yung shots niya. Okay din naman. Pwede na. Wait lang. Wala akong makita. Siguro ito pwede na to. Ayan, laban na to na. Medyo cute naman yan. Yan. Nice. Guys, kakatapos lang natin dyan sa State Library Victoria. Ito siya, sa likod ko yung building. Sa harap lang siya. Meron ng tram station sa harap. Ayan no, may tram na dito. Ang station niya sa harap is Melbourne Central Station or State Library Victoria. And nandito siya sa Free Tram Zone. So yun na, may mga dumadaan na tram. So libre lang yan. Mag-hop on, hop off lang kayo. Sorry. Thank you so much. So mag-hop on, hop off lang kayo dyan. Libre yan. Pero pupunta tayo sa ating next stop, ang Queen Victoria Market. Isang tram stop lang siya. So from Central, isang tram lang papuntang Queen Victoria. Pero hindi sa way na to. Kailangan natin tumawid. Sakay tayo dun sa tram sa tawid. Kasi kung dito tayo sasakay, maglalayo tayo. Papunta tayo doon sa kabila. Let's go! Tignan nyo dito sa Melbourne, no? Sobrang dami talagang tao, no? Kahit Thursday na ang tanghali, weekday pa to, ang daming naglalakad. Busy area, especially itong area na to na may tram zone. Mas nakita na natin yung ganda niya during the morning na, Ay, wait lang guys, mali pala ako. From Melbourne Central Station / Elizabeth Street stop pala. Marami palang Melbourne Central Station. Pero Melbourne Central Station yung kanina State Library Victoria. Yung sasakyan pala natin yung isa, Elizabeth Street stop. And then magbo-board tayo sa tram 19. Or mag-walk na nga lang tayo. Pwede namang i-walk. Ilang walk ba papunta? In Victoria Market. 500 minutes. Sige, mag-walk na lang ako. Less than 10 minutes naman. Pwede mag-tram, pero mag-walk na lang ako guys. Pero nakukuha nyo naman yung gist, no? Nakukuha nyo naman na most of the tourist attractions dito is accessible talaga via the tram. It's just that parang feeling ko masyadong malalapit lang para mag-tram. Parang i-walk ko na lang para makatulong sa 20k steps. Para hindi ako mahirapan ma-achieve yung 20k steps, ilalakad ko na lang ito. Kung mag-avail kayo ng free tram zone, merong station na Queen Victoria Market, stop number 7. Ayan, merong tram dyan. Ayan, may nakasulat dyan na free tram zone pa rin siya. Free tram zone, so libre pa rin yan. Tapos ito na yung Queen Victoria Market. Pero hindi na ako sumakay kasi sobrang lapit lang kasi talaga nila. Queen Victoria Market, nakakain na tayo. Kulang pa yung energy ko kaninang umaga kasi wala pa akong kain. Yung guys, we've arrived na dito sa Queen Victoria Market. It's an open air market, no? So ganyan lang siya. Yan, meron dito mga tinitinda na mga juice bar, 5.99 or almost mga 6 AUD. Juice, fruits, fruit cup 7. So 7 AUD. Para siyang palengke talaga. Para siyang market. Open air market. Lawak. Yan, meron dito mga strawberry. $5 guys. Blueberries. Prutas. Ano kaya mabibili natin dito? Para siyang mga $2 lang. Talong. Ang laki ng talong. Grabe. Ang taba Ito capsicum. Nalaman natin yan last time, di ba? Capsicum. Ang lalaki ng mga kamote. Isa laki Ay, ang ganda. Very local market. By the way guys, this is the largest open air market in the southern hemisphere. So pag sinabi natin southern hemisphere, ayun yung mga lugar like south of the equator. Tayo Philippines, nasa taas tayo ng equator, no? So nasa may northern
hemisphere tayo. Pero ito, Australia, nasa baba kasi siya. Southern Hemisphere. Ito yung pinakamalaking open air market, the Queen Victoria Market. Ang lalaki din mga prutas. Tignan nyo yung saging, ang lalaki din. Oranges. Ay, ang mura oh. Navel. Anong navel? 2.5 lang per kilo oh. Ayun no, kung magtatagal kayo sa Melbourne, pwede kayong mamalengke dito ng inyong mga kakainin for few weeks, ganon. May itlog. Ang cute. Palengke na palengke. Tsaka ang laki niya no. Ang haba oh. Oh, wow. Ang lalaki talaga ng talong nila dito oh. Ang tataba. Oh my gosh. I can't. Pero quick fun fact lang, itong market na to, alam nyo ba, is nakatayo siya sa dating simenteryo. Pinakaunang simenteryo dito sa Melbourne. So actually yung baba nitong market is merong mga nakabaon na mga buto, mga remains yung mga namatay before. Parang 90% daw ng mga remains is nandito pa actually dito sa ilalim nitong market na to. And then marami na daw, kasi kung makikita nyo medyo luma yung market, di ba? Parang palengke sa atin sa Pilipinas or sa ibang lugar, no? Marami na daw nagtangka na i-modernize itong palengke. Parang gawin siyang mas modern na market, pero hindi sila nagtatagumpay. There was one time na as in nagsisimula na daw yung construction, renovation, tapos nagra-rally yung mga tao dito. Ayaw nilang baguhin itong market kasi kumbaga it's part of their culture eh. Ito yung pinakamalaki, pinakauna rin yung sigurong market dito. So gusto nilang i-maintain yung pagiging local vibe niya. So up until now, nandito pa rin yung market na to. Ganun pa rin yung itsura niya. Hindi siya modern. Pinanatili nila yung pagiging local vibe niya, no? Pero I suggest agahan nyo dito kasi maaga nagsasara yung market na to. Like 3 PM sarado na siya. Unless may mga events like Christmas or like winter night markets, ganun. Pero pag normal day lang na walang event, hanggang 3 PM lang siya. Yan, may mga nuts din sila dito. 6 AUD yung isang kilo. Ang daming... Wow. Ito mga kiat-kiat o maliliit na orange. Ito mga greens dito, mga vegetable. 1.5 AUD yung isang tumpok. Uso rin pala yung tumpok-tumpok dito, no? Ito mga candies ba yan? Ano yan? Parang pasta. Pasta na colorful. Broccoli, ayun. Ang laki din ng mga pipino nila, oh. Carrots. Ito kalabasa. Kalabasa is 1.8 Australian dollar yung isang kilo ng kalabasa. Not bad, no? Pwede na. 5 for 1. Oh. Yung $1 mo 5 peraso na. Saan na yun? 5 for $1, oh. Grapes, parang ang sarap ng grapes nila. Ang lalaki. Basically guys, sobrang lawak niya. Di ba pinuntahan ko na siya doon. Tapos meron pa pala ditong area, oh. Ang daming tinda. 2 for 8. Ito yung strawberry. 2 balot, 8 lang. So $4 lang yung isang ganyan, oh. Ang laki pa nung ano nila pang balot. Stone fruit. Ay, may ganun pala stone fruit. Ano to? Atis. Parang ang sarap ng grapes na ayun. Papaya. Ang dami lang prutas dito. Para ka na talagang namalengke dito, no? Hi guys, today we're going to make palengke here in Australia, no? Pinasosyal na palengke kasi nasa Australia ka at naka winter jacket. Grabe guys, yun. Super lawak ng market pala na ito. So, yun yung fruit section. Meron din silang section dito mo na ganito, bilihan ng mga bonnet. Sakto mag-winter na, no? Yung mga bonnet sila dito, sombrero. Ito yung parang pang mga ano to eh.
No. Pang winter din to, pang ano sa upuan para hindi ka masyadong lamigin. Ang cute. Ayan o. Super lawak pala nito. Ang lawak pala nito. Tapos every ganun, iba-iba yung mga tinda, no? So, meron silang diffuser naman. $50, $49.95. Ah, okay. Meron din mga tindahan ng damit. And shoes. Jackets. Pero agahan nyo kasi again, mabilis nag-close dito. Alas 3 pa lang. Alas 8 yata sila nag-open. So 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. O 7 hours lang din yata sila dito. Or 8 hour shift. Depende ganun. May work-life balance din. Pati yung mga nagtitinda sa market. May work-life balance. Di ba sa Pilipinas, so yung mga negosyante nagtitinda, minsan magsisimula sa maaga, tapos magko-close gabi na. Dito hindi uso. Hindi uso mag-OT. No work-life balance yung mga tao dito lagi. Pati yung market, alas 3 sarado na sila. Marami mga printed jackets. 15 lang oh. 15 AUD yung mga pajama. To 45 AUD yung jacket na to. Yung mga malalaking jacket. May mga bags din sila. Nakasilo $12. Dating 24. Ah, maganda rin ah. $22. Eh, marami din sila mga luggages. Lang lawak ng market B. Tinalo ang Chatuchak Market. Parang Chatuchak yata to sa sobrang laki. Yun na. Ito naman makukulay na damit. Bags. Oh, mga koalas. Stuffed toys, kangaroos. Yung mga leather jacket naman ang atake ng store na to. Trinity na rin ba silang necklace dito? Totoo ba to? Earrings, bracelets, opals. Cute. Yun, 159 yun. 159 AUD. 189. Guys, marami din sila mga ref magnets. Ang dami lang kung ano-anong mga tinitinda dito sa Queen Victoria Market. Siguro pag malapit na ako umuwi, dito na rin din ako, babalik na lang ako para bumili ng ref magnet. Pero ngayon, siguro kumain muna tayo. Nagugutom na ako. Kulang na yung energy ko. Saan tayo kakain? Yung kinainan ko kagabi, ang laki ng serving, no? Gusto niyo bang bumalik tayo doon? Malapit lang yun actually. Or mag-try naman tayo ng iba. Sige, maghanap muna tayo. Pag wala, pwede namang bumalik tayo doon. Meron mo pala dito guys, meat and fish hall. Kung gusto niyo bumili ng mga meats, sige, pasukin lang natin para magkaroon tayo ng idea kung ano itsura niya. Ayan no, mga karne-karne. Ah, dito naman medyo enclosed, naka-enclosed space siya. Kaya kung gusto niyo bumili ng mga boneless lambs, ayan no, ito mga may flavor na. So kayo na lang magluluto pero meron na mga flavor. Honey soy. Ayan, 2 kilos for 22. Siguro kung dito ka na nakatira sa Melbourne, pwedeng dito ka na mamalengke, no? Sa Queen Victoria Market, bili ka ng mga karne. Lulutuin mo sa, ay parang sarap nito, Angus pork steak, oh. Sobrang lawak pala talaga yung market na to. May different section sila, merong fruit section, meat and fish section, tapos may mga bintahan ng mga clothes, ganun. Ngayon, nakakatawa, bibili sila. Siguro mga taga dito na to, mga Asian na dito na nakatira. Tapos magluluto lang sila para makatipid din kayo. Alam niyo naman na mahal ang Australia. So, kung magluluto kayo ng sarili niyo, for sure mas makakatipid kayo. Diba nasa Queen Victoria Market tayo on Elizabeth Street. Ang next na pupuntahan natin is Flinders Station. And free tram zone pa rin siya, oh. Yan, nasa free tram zone pa rin. Dito na tayo sasakay. Pero bago tayo magpunta doon, gusto ko munang kumain. Saan kayo tayo kakain? Sa pagsasakay kayo, check nyo muna kung ano yung
route number ha. For example, route 19 and 59. Makikita nyo naman yan yung, ayan, route 19. Makikita nyo sa number doon, may number 19. So pag sasakay kayo ng 19 and 15, you are leaving the free tram zone kasi iba na yung ruta nun. Pero pag sasakay kayo ng route 57, free tram zone pa rin. Magko-continue kayo sa stop number 8 ha. Hindi lahat ng sasakyan nyo dito is free tram zone. May mga chance na magli-leave kayo. Maganda ba yung pagkaka-explain ko or pangit? So, nasa free tram zone area talaga tayo. Pero may mga stops, ay may mga train na lalabas siya sa free tram zone. So, dapat hindi mo siya sakyan kung wala kang balak na magbayad. Ang sasakyan mo lang talaga is yung iikot lang within the free tram zone area. So, i-check nyo lang yung mga number. So, mag-aantay ako ng number 57 kasi ang dumating is number 19. So, maaalis ako sa free tram zone at wala akong mic card. Again, madali lang naman ma-identify kung free tram zone kasi may nakasulat lagi. Ayun o. Laging may ganyan nakasulat na parang you are in the free tram zone. Tapos, if hindi kayo sure kung yung dadating na tram is aalis ng free tram zone or yung dadating na tram is iikot lang siya with it, just check or read lang dito, ha? Madali lang naman, naka-English naman siya guys. So, mariread nyo naman kung free tram zone ba to or hindi, ha? Pero again, walking distance lang. Kung masipag kayo maglakad just like me, kahit maglakad, magta-tram lang tayo ngayon para lang matry natin. So yun guys, isa lang sa mga medyo disadvantage ng free tram zone. Kasi for example, ang inaantay ko route 57, no? Dumaan na yung 19 tsaka 59. Yung 57 hindi pa rin dumadaan. So, medyo may waiting period. Feeling ko ganun lang din yung time kung maglalakad kayo, nagsimula na kayo. Makakarating na kayo, no? Kung nagsimula na tayo maglakad, makakarating na tayo sa pupuntahan natin. Pero kung gusto niyo naman ng chill lang, magpapahinga kayo, edi at least gawin niyo na lang pahinga yung waiting kasi may upuan naman. So guys, makita tayo, dumating na yung tram. Let's go! The tram zone. Alam nyo ba naligaw ako? Mali pala, nasa kabilang side pala dapat ako sumakay. Sumakay ako sa kabilang side. Tapos sabi ko, shit, parang lumalayo ako sa mapa. Tapos after 3 stops, sabi ko lumalayo na talaga ako. Doon ko na nagsisink in. Nagsisink in na lumalayo. So nag-stop na ako. Napunta ako, dito ako nag-stop sa... Ang stop ba yan? Basta yung pangatlong stop. Ang ganda ng pinag-stopan ko guys. Parang meant to be na maligaw ako. Kasi ang ganda ng nakita ko. Ang ganda, no? Oh. So, meron pa dong mga ang ganda ng building na yan. Ayan yung tram. Sige, check ko sa map. So yun guys, base sa mapa, nandito ako sa Catholic Archdiocese of Melbourne, St. Mary's baka ito na yun, no? Si kuya may nag-i-emote-emote doon, tignan niya. Yes, solo traveler din si kuya. Ito yun na, ubos yung oras ko kaka-TikTok. May nakita kasi, di ba, maganda kasi itong may Catholic Church. Maganda yung area dyan, tapos wala masyadong tao. Sabi ko, mag-TikTok nga ako dito. Parang 1 oras yung naubos ko sa kaka-TikTok kasi hindi ko magawa. Hindi ko ma-perfect. Ito yung ginawa kong trend. Papakita ko sa inyo. Meron akong 4 na naka-save. Pero actually, more than 5 takes. Siguro mga naka-10 takes ako dito. Pagod ka na! Ayaw mo na! Wait lang, simula tayo sa simula. Ano ba to? Joe, ano? Ayaw mo na? Pagod ka na? Ayaw mo na? Pagod na 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 ako. Joe, ano? Ayaw mo na? Pagod ka na? Ayaw mo na? Yung ganun lang. Ilang oras kong inulit yan. Ito ba yung isa? Joe, ano? Ayaw mo na? Pagod ka na? Ayaw mo na? Pagod na 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 ako. Kaya ayoko nagtitiktok kasi nasasayang yung oras ko. Nakakadami akong takes para sa isang TikTok. Napanood ko kasi yun kagabi. Parang di ba bago ako matulog may mga nakikita ko sa TikTok. Tapos yung Joe, ayaw mo na? Oh! Pagod na pagod na pagod na pagod na pagod. Napagod na pagod.
Sayang isang oras ko doon. Let's go. Akala ko parang sa Sydney lang yung maraming Asian looking. No? Dito rin pala sa Melbourne. Marami din. Naglalakad na lang ako from Queen Victoria Market to Central Station. One stop lang. 400 meters lang naman. Sabi ko, lakarin ko na lang. Kasi maligaw na naman tayo. Tsaka maganda naman yung nakikita natin pag naglalakad tayo. Oh. Mas nakikita natin yung details ng building. Yun yung mga trams, mga free trams. Naudlot na yung pagkain natin. Actually dito sa parang pinaka-busy na street ng Melbourne, yung may tram zone, ang daming mga Asian cuisine na explore natin kagabi, di ba? Puro mga Asian restaurants yung dito. So saan tayo kakain? Oh, may malatang din sila dito. O yung trinain natin sa Canberra. May malatang din dito. Ganon din, no? Yung pipili-pili ka tapos kikuluhin mo. Hungry Jacks. Na-try natin to sa Sydney. Yung maalat yung fries. No, yung nakita, ewan ko kung nagkataon lang na yung nabigay sa akin maalat. Pero ang dami talagang asin ng fries nila dyan sa Hungry Jacks. Mas maganda na siya pag umaga na yung Melbourne. Like, kitang-kita mo yung aliwalas ng mga daming tao. The busiest. Maybe Melbourne is the busiest city in Australia. Kasi daming tao lagi, no? Wagyu. Guys, may nakita ko Nico Shiki. 32 lang. Diyan na kaya tayo. 32 AUD lang yung Wagyu. Siyempre Wagyu na yun eh. Tapos nakabento. So mga 1,200 pesos. Mahal siya pero deserve ba natin? Yun o. May 29 nga lang eh. Bento-bento na. 24. Sige, dito na tayo. Para makakain na yung premium Wagyu steak bento set. 32 lang o. M9. Tara, let's go. So, meron pa silang other menus. 35 yung 19 yung salmon. Ito yung Wagyu 33 oh. Pero magbento-bento na lang tayo. Yung ganto-ganto lang tayo. Okay na ako dyan. Medyo okay naman siya. Thank you so much. May miso soup pala. Thank you. So medyo okay naman siya na restaurant. Tignan nyo oh, no? Japanese. So medyo on the pricey side kasi medyo okay siya na restaurant. Pero sa Australia standard, parang hindi rin siya ganun kamahal. 1,200 pesos yung bento. Kung sa labas yan, may makikita ka mas mura na bento like 700 pesos, 800 pesos. Pero ito kasi medyo upscale ng konti. Matanggap sila ng credit card, debit card, pero nagbayad ako ng cash. Kasi, di ba, hindi ko pa na-withdraw yung cash ko. Nag-withdraw ako ng cash sa Sydney na 200 AUD. Hindi ko pa nagagastos ever. Kasi cashless talaga sa Sydney. Canberra cashless also. So dito lang talaga sa Melbourne. Cashless din naman dito pero sabi ko gagastusin ko na kasi baka hindi ko na siya magastos. Serve na rin sila ng free water pero bumili pa ako ng Coke Zero. Gusto ko lang ng something different. So $6 to. $6 siya which is 6 times 300 something. Pero sa mga, for example, sa mga hostel, yung mga vending machine, mga 3 lang to. $3 lang ang Coke Zero. Pero syempre restaurant, so parang nagta-times 2 siya. So yun guys, dumating na yung pagkain natin. In fairness guys, yung portion sizing nila dito, no? Ang laki ng serving lagi. Kagabi, ang laki din ng serving nung in-order kong pagkain. Dito ang laki nila. Ang dami ng beef, may chicken karage pa ako. Meron akong mga sushi rolls. Ano to? May salad. Dami na, oh my god. Mag-mic tayo guys kasi merong music, baka makapiright ako. Ay, saan ba yung chops? Ito pala. So, merong bamboo chopsticks, meron din bamboo lahat. Cheers tayo. Beef Wagyu. Pero not too expensive dun na, 1,000 plus lang. Sarap. Pero pansin ko lang, medyo chewy siya. Hindi siya parang beef Wagyu na melts in your mouth level. Medyo on the chewy side siya. Ay, yung sarap. Wait lang. Parang yung sarap niya humabol nung sa dulo. One more.
Mas masarap yung may sauce. Nalipasan na ako ng gutom. Chicken karage, cheers. Ay, gusto ko walang sabaw. Merong chili dito. Ah, parang fish. Hindi yata to chicken. Lasang fish yun. Meatballs. Takoyaki. Sulit na rin. Busog na busog ka na dito. Try natin kumain ng salad. How about happy? Cheers, beef wagyu. Parang mas gusto ko yung may sauce. Medyo chewy lang. Yun lang yung hindi ko masyadong type. Medyo chewy siya. Pero yung flavor okay naman. Pero sana mas masarap yung nagme-melt sa mouth. Ito lang sa kinainan natin. Meron na ring tram station sa harap. Melbourne Central Station. Pero medyo nalito ako kasi dun sa may State Victoria Library. Meron din dong Melbourne Central Station. Pero parang meron siyang dash. Dash Elizabeth Street, dash ganong street. So maraming Central Station. Pero may dash pa pala, no? So baka malito din kayo. So meron ding another Central Station dito. Tapos pupunta tayo sa Flinders Street Station. Actually napuntahan na natin ito kagabi, yung magandang train station. So from Melbourne Central Station, ayan, Elizabeth Street, 3 stops lang siya. Burke Street hanggang sa Flinders Street. Tapos pwede rin tayong sumakay ulit dito sa free tram zone. Itong free tram. Or if maglalakad naman 15 minutes. Okay, magbo-walk tayo 15 minutes. If magti-train 9 minutes. Sige, gusto niyo mag-train? Sige, mag-train tayo para ano, malaman nyo. This time, pwede nating masakyan itong lahat. Yung route 19, 57, 59, lahat ng dadaan. Di ba kanina hindi natin pwedeng sakyan lahat kasi may mga train na pupunta sila outside ng free tram zone kasi papunta yun doon. But since papunta tayo dito, so lahat ng tatlong route na to, pag sinakyan natin, nandito pa rin siya sa CBD area, sa free tram zone area. So kahit anong dumating, I think, yun yung aking ano, wala namang nakasulat na, guys, wala namang nakasulat na lalabas ng free tram zone yung mga routes na to. So lahat sila pwedeng masakyan. Medyo complicated siya ng slight, pero hindi naman talaga. Kailangan mo lang mag-ingat. Like magbasa ka na, okay, ang sasakyan ko ba ngayon, lalagpas ba siya ng free tram zone or hindi? Check mo na lang yung ano mo, yung route mo. Tapos kung nasa free tram zone lang naman, pag wala namang nakasulat na lalagpas ng free tram zone, most probably safe to assume na free tram zone siya. Pero pag may nakasulat na lalagpas, mag-ingat na lang kayo, ha? Hindi siya ganun ka-complicated, huwag kayong mag-overthink. Kailangan mo lang magbasa minsan. Tayin natin yung next stop, dito siya dadaan. Let's go guys. Makikita mo naman kung yung mga tao nagtatap ng card, ibig sabihin may bayad. Pero kapag yung mga tao hindi sila nagtatap ng MyKey card, most probably nasa free tram zone ka. O, di ba? Wala rin namang nagtatap yung mga bumababa ng train. Dire-diretso lang silang baba, walang nagtatap off or on. So yun guys, kakababa lang natin ng tram. So pang second day ko na ngayon, buong day ko ngayon wala akong nagastos sa transportation. Yung day 1 lang nakagastos tayo ng transportation from the airport, yung bus to the city. Pero dito sa city na sa mismong Melbourne, I'm so sorry, wala na. Sorry. Wala na akong ginastos sa transportation kasi dalawa lang lagi yung ginagawa ko. Either mag-walk lang ako, walking, or free tram zone. So I really recommend if mag-hotel kayo dito sa Melbourne, stay in the CBD area. Stay in Central, Flinders Street, like anywhere like within the CBD area kasi nadadaanan ng free tram zone para wala na kayong gagastusin. But this is the Flinders Street Station. Nakita natin to kagabi nung palakad-lakad ako pero may ilaw na siya, no? Ngayon naman umaga or hapon, ayan, wala pa siyang ilaw. Lawak pala niya, no? Tapos alam nyo ba na itong Flinders Street Station, siya yung pinakaunang railway station ng Australia.
bakit tumatawid na sila? Naka-red pa. Sige, may mga tumawid na naka-red pa. Ganyan naman dito sa Australia. Hindi naman sila sobrang strict. Ito din napansin ko. Even sa Sydney, sa Canberra, here sa Melbourne, hindi sila strict sa yung red light, green light. Kapag walang sasakyan na dumadaan, tumatawid na yung mga tao. So, ayun. Ito yung pinaka-oldest, again, na train. Oh, wait lang. Tawid tayo. Tumatawid na lahat, oh. Ayan. Flinders Street. If mamamasyal kayo within the CBD area, as in, ang lalapit lang. Walking distance talaga and free tram zone. Yun yung kakampin nyo. Ayan guys, itong Flinders Street Station, there was one time daw na ito yung pinaka-busy na station in the whole world. During the 90s, nakalimutan ko na yung date, 1920s yata, during the 1920s, basta during the 90s, itong Flinders Street Station, siya yung busiest na railway station in the world. Tapos, may mga clocks dito. Actually, nakita ko na to kagabi. Sabi ko, baka mga orasan niya ng different country. Like, oras sa US, oras sa Japan, mga ganun. Pero kung titignan mo maigi, hindi pala siya mga oras ng ibang bansa. Ayan, di ba? Maraming clocks. So, lahat na to is 13. 13 lahat ng clocks dyan. Yun pala, ito is yung sinauna pa nilang, di ba, dati hindi pa naman uso na ngayon, may mga screen na. Pag pupunta tayo sa mga train stations, may mga screen na doon nakasulat yung departure time, yung, alam mo yon, yung kung saang platform. Dati pala, ganito pa sila mano-mano. So, merong mga oras dyan, tapos sa baba, may nakasulat na, for example, Frankston Line. Tapos platform number, ganun. So makikita mo pala dyan yung mga orasan kung ano yung susunod na departure, ganun. Tapos dati daw, mano-mano pa nilang ina-adjust yan. Like, may nag-a-adjust na tao dyan. For example, okay, ang next na departure is 10 AM. I-adjust na yung clock para maging 10 AM siya, para malaman ng mga tao, okay, ang next na departure papuntang Frankston is 9 AM. Tapos sobrang naging famous na spot daw ito ditong may hagdan kasi dyan. Pag magkikita-kita yung mga friends dati or families, ang lagi daw nilang linya is meet me under the clocks. Parang naging famous siyang line na meet me under the clocks. Kaya dito sila nagmi-meet up. Tapos sabi, parang may heating technology daw dyan sa may hagdan. Kasi nga, famous siya na meeting spots. So, ayan, maingay, may tram. Okay, thank you. Tapos may, nasa na ako. Meron siya mga heating something dito sa, tingnan natin kung nandito pa. Kasi nga famous siya dati na waiting spot, so ginawa nilang mainit to. Kasi para during winter, habang nag-aantay yung mga tao, hindi sila ganun kalalamigin. Kasi nga famous na spot itong may clock. Sige nga kung may heating something talaga yung hagdan. Wala akong naano. Wala naman. Dito tayo sa may ano, baka nasa wala. yung mga tao tumitingin sa akin, ginagawa mo, B? Kino-confirm ko kung may heating kasi yun yung nabasa ko. Meron daw parang, alam mo yung kung nakapunta na kayo sa Japan, Korea, pag winter, yung mga waiting shed nila, may heater, di ba? May heater para kapag nag-aantay ka ng bus mo sa winter, hindi ka lalamigin. Dati daw may ganun din dito, pero unfortunately, I tried it using my hands. Walang mainit na sound na surface. So baka before pa yon, yung mga sinaunang panahon. Yan, malawak na station din to. Hindi pa ako nakasakay dito. Pero kung meron kayong mga trips or mga day tours na dito kayo sasakay sa Flinders Station, ganyan siya. Katapat lang ng Flinders Station, nakita na rin natin nung kagabi, is yung St. Paul's Cathedral. Itong St. Paul's Cathedral, ayan. Diba? Is chine-check ko yung itinerary natin. Ang next natin is Hosier Lane or Street Art Lane. Dahil bida-bida ako kagabi, di ba? Kakarating ko lang, naglakad-lakad na ako. Yun na pala yun, yung pinakita ko sa inyo. Ayan, di ba? Ito yung Flinders Station. Flinders Station, St. Paul Cathedral, Hosier Lane. Yung street wall art na pinakita ko sa inyo kagabi na may mga building na may ilaw-ilaw, yun na pala yung Hosier Lane. Napakita ko na siya sa inyo kagabi.
Guys, yung Hosier Lane, yung mga building na may ilaw-ilaw. Mamayang gabi actually mas maganda pa siya. Ayun, may mga kalapate. Dito lang, malapit sa Flinders Street, merong bridge dito na parang pinagpipicturean din ng mga tao. So, tara, puntahan natin kung anong meron dito. Ayan, ay ang cute! Ang cute, oh. Merong mga nag-ano, yung nagsasagwan. Parang yung sa Manila Bay, no? Yung mga kaibigan ako na nagaganyan eh, paddle, anong tawag dyan? Paddle boarding. Tara, lakarin muna natin tong bridge na to. Mag-stay na lang tayo guys hanggang gabi dito. Kasi mas gumaganda yung mga ilok, yung Flinders Station, di ba? Pag gabi, gumaganda yung mga ilaw niya. Kasi itong mga buildings na to, nagkakailaw din siya during the night. So stay na lang tayo dito hanggang mamayang gabi. Malapit na naman siguro maggabi. Pero pakita ko muna sa inyo. Ala, hindi natin abutan yung sunset. Baka nag-sunset pala dito kanina, oh. Sa may bridge na to. Melbourne. Dami talagang tao, no? Magtik lang tayo ng shot dito. Wala tayong shot sa bridge, eh. Melbourne! Woo! Tapos guys, ito na rin pala is Arts Center Melbourne. Itong building nito, Arts Center. Tapos parang ang sarap magtambay-tambay dyan, oh. No, ang sarap magtambay-tambay dun, oh. Tapos bili-bili ka lang ng pagkain sa mga grocery. Actually guys, the reason why hindi pa ako nag-grocery kasi, di ba 2 nights lang ako sa hotel ko. Tapos bukas kasi is may tour ako. So iiwan ko yung gamit ko sa hotel kasi magtutour nga ako. Tapos lilipat ako ng hostel. So sabi ko pag mag-grocery ako today, mas marami yung mga gamit na kailangan kong ilagay sa aking luggage. At iiwan ko yung luggage ko. So sabi ko, pag nakalipat ako ng hostel, tsaka na lang ako mag-grocery. Para hindi na ako mahirapan. So ito na yan, Arts Center Melbourne. Ah, mga symphony orchestra. Baka dito merong mga nagpe-perform. Tapos, ito ano kaya yung tower naman to, oh? Yung tower, umiilaw din to kapag gabi. Melbourne Tower. Guys, may bakal. Kita niyo ba tong tower o hindi masyadong kita? Nakaya kasi may mga tao dito. Yes and you're no, you're in and you're out, you're up and you're down. Ganun yung Melbourne, super vibrant niya. Naninibago na nga ako kasi ilang araw na ako na nasa city na tahimik. Sydney, Canberra. No? So, parang nasanay na ako sa katahimikan ko. Tapos biglang boom, Melbourne. Okay, magiging extrovert. Kumbaga nasanay na ako na introvert lang ako. Tapos pagdating sa Melbourne, okay, extrovert ulit kasi vibrant ulit yung city. Okay, naguguluhan na si self. Naguguluhan na yung self ko kung ano ba yung personality type ko. Yung tower na blue, Arts Center Melbourne pala siya. Ito, oh. Medyo nagkukulay na siya sa gabi, no? Oh my God, ang dami natin napuntahan. Tsaka magkakatabi lang. Magkakatabi lang. From Flinders Station, guys. Flinders Station, St. Paul Cathedral, yung Art Street, lots of museum. National Gallery. Ito rin, no? National. Magkakatabi lang sila. Yung sa tulay, diretso nyo pa yung tulay, no? Ayan na yun. National Gallery of Victoria. Pwede kayong pumasok dyan? NJ Friday. Ayan, no? Try nga natin pumasok. Baka may bayad. Sobrang walking distance lahat ng tourist spots dito sa Melbourne. If nandito lang kayo sa city. Siyempre, iba yung mga day-tour. Mas malalayo yun. Gagawin natin bukas. Pero kung dito lang sa city, sobrang dali lang talaga. Sobrang dali lang puntahan ng mga spots. Ayan na guys, yung National Gallery of Victoria. Mukhang expensive kasi may tubig na dumadaloy eh. Merong ano dito, daliri. Ang haba naman ng thumb niya, oh. Ang haba ng thumb. Yun lang yung maganda sa Melbourne, no? Kasi parang ang daming mga spots na pwede nyong puntahan. Tapos magkakatabi lang siya. Parang pag pupunta kayo dito, I think ideal for tourists, no? Maraming pwedeng gawin. So I hope that you will also enjoy Melbourne the way that I do. I did. The way that I do. The way that I did. Siguro pag napanood nyo to today,
The Way That I Do. Pag napanood mo to bukas na The Way That I Did, ganun ba yun? Di ko alam. Basta, sana ma-enjoy nyo to. So guys, lakad-lakad lang ako. May mga nakikita lang ako mga kakaibang building. Oh, ang ganda ng building na to. ABC. Where live music lives. Where live music lives. Baka may dyan, band or concert. Concert ground. Yan. Sarap lang maglakad-lakad sa city din nila. Yan guys, mas makita na natin yung ilaw ng Arts Center Melbourne. Yan. So, balik na tayo doon sa may tulay ulit. Yan, ito na may itsura ng bridge. Kanina di ba nagpunta tayo ng hapon. Tapos ngayon, ito na siya kapag gumabi. Mas kumukulay din mga building. Yan, may kulay na rin dyan. At least nakita natin both araw tsaka gabi. Guys, ito na yung Flinders Station, yung kanina pinuntahan natin. Ngayon kasi gabi, meron na siyang ilaw na maganda rin siya kapag gabi. Yan lang ulit, bumalik lang ulit ako dito sa tram station ng Flinders. Pwede tayong bumalik sa Central Station ulit ng libre using the free tram zone. Okay, so meron din silang night tram or Route 19 runs all night, Friday and Saturday Friday and Saturday lang. So yung Route 19, 24 hours siya ng Friday and Saturday. Ayan, meron nang dumating Route 57. Pwede na siguro ako dyan. Guys, pababa na naman tayo sa free tram. Sarap ng libre. Sarap ng libre na nakapamasyal tayo buong araw ng free tram. Babalik lang ako sa hostel kasi mag-upload lang ako ng isang vlog kasi medyo mabilis yung wifi sa hotel. Hostel yung sinabi ko, no? Nasanay na ako sa hostel. Huy, naka-hotel ka today, Marvin. Social ka. Babalik lang ako sa hotel. Mag-upload lang ako ng isang vlog. Tapos lalabas ulit ako kasi hindi pa ako nakaka 20k steps. So yun guys, bumalik muna ako dito sa hotel. Tapos sumakay ako ng elevator. Yung pala, itong elevator is pang Ibis. Tapos doon ako nakasakay sa kabila. Pang Novotel pala. So pagdating ko ng elevator, sabi ko, ba't walang 9th floor? Yung pala, shared itong building na to parang sharing sila. Ang Ibis Hotel, floor 1 to 15, tas 16 to 30 yata, Novotel. Nasa maling elevator ako kanina, sabi ko, nasa ibang hotel ba ako? Iba pala. So Novotel pala. Parang magka-share sila sa building na to. So yun guys, nag-McDonald's ako kasi nilalamig ako. Sabi ko, bibili ako ng hot chocolate. So this is 5 AUD. So biglang nag-crave ako ng ice cream habang pumipili ako ng pagkain. So hindi ko rin alam kung anong trip ko sa buhay ko. Bumili ako ng hot chocolate, tapos malamig naman to. Dito lang sa McDo. Okay. Isang subo muna kaya bago ako kainin. Kasi hindi ko na mahawakan yung camera. So guys, naglalakad-lakad ako. May nakita akong train station. Pwede ka palang mag-purchase ng MyKey card dito. Pero may bayad siya na $6 yung bayad ng card. Tapos pwede ka mag-top up. Siguro next time, ayan. Pwede purchase your MyKey card and top up here. That is it for today, no guys. Tulog na tayo kasi maaga pa yung tour natin bukas. 8:30 yung call time. Pero, pag mayabang ko lang kasi naka 21,000 ako. 21,825 steps today. So, ang Melbourne talaga, like, sabi ko nga sa story ko, yung Sydney, tinuruan ako mag-slow down. Si Canberra naman, grabe yung peace of mind. Pinakalma ako ni Canberra. Si Melbourne naman, iba naman yung vibe na binibigay nyo. Parang very vibrant, daming tao, full of life, full of energy, no? So, ganun naman yung binibigay niya na energy. So, 3 different cities, iba-iba yung cities na pinuntahan natin, pero bawat city, iba-iba rin yung vibe na binibigay, no? So, ayun yung binibigay na vibe ni Melbourne, no? So, yun lang guys. Maraming salamat ulit sa pagsama sa akin today sa pag-explore natin ng CBD and yung mga tour spots within the area. Tomorrow, we are going to visit other spots na medyo malayo. Magde-day tour tayo. Magkukulok tour naman tayo bukas. So, matutulog lang ako kasi maaga pa yung call time natin. So, maraming salamat ulit. I'll see you on the next one. Bye-bye! Pagod na pagod.